Father Jade po ulit para sa Catechism on the go. Meron po tayong special na bisita. Ang aking lolo. Si Lolo Magandang Ramon. araw sa iyo, Apo. Nalimutan ko kasi ano ba yung sakramento, Apo? Nalimutan Opo, ko. Matanda na. sakramento. Ang sakramento po ay ang mga kilos, gawa o salita ng ating Panginoon na naghahatid ng grasya o biyaya. At ang sakramento po, ang mga nakikitang tanda o simbolo ng mga grasya at biyaya na hindi nakikita. Ang sakramento ng binyag. Gusto kong maalala yan, ha? Binyag. Ang binyag po ay sinabi ng Panginoon, inihabilin niya sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. At sabi niya, gawin yung alagad ko ang sanlibutan at bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kumpil. Sakramento ng kumpil, po. Kumpel. Ang kumpil po ay ang pagdadala at pagkakaloob sa atin ng Diyos ng kanyang Espiritu. Natatandaan niyo po, nung ang si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad, nung siya ay muling nabuhay, hiningahan ni Jesus sa kanyang mga alagad at ang sabi, tanggapin ninyo ang Espiritu. Ang kumpil po ay nagbibigay ng biyaya, ng kalakasan sa ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Galing, ha? Eucharistia. Misa yan. Maganda yan. Eucharistia. Ang Eucharistia po, naaalala ninyo nung gabi na siya ay dakpin sa huling hapunan. Ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng tinapay at alak na nakahain doon. Sa makatuwid, ang sakramento po ng Eucharistia ay nagbibigay po sa atin ng lakas, lusog ng ating pananampalataya sa pamamagitan po ng tinapay at alak na iniaalay po natin sa banal na misa. Galing, ha? Kumpil, Kumpisal. Kumpil. Ang kumpisal po, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kung ano ang patawarin nyo, patatawarin. Kung ano hindi nyo pinatawad, hindi nga patatawarin. Ito po ay inihabilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ano po ang biyaya ng sakramento ng kumpisal? Natatanggap po natin ang kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos at sa ating kapwa. Pagpapahid ng langis ng mga kagaya ko. Pagpapahid ng langis, inihabilin po ni Jesus sa mga alagad niya na pumunta sa mga tao, pagalingin sila sa mga kanilang mga karamdaman at pahiran sila ng langis. Ang sakramento po ng pagpapahid ng langis ay naghahatid po ng biyaya ng kagalingan sa kaluluwa, kalakasan po mula sa mga karamdaman. Sakramento ng kasal. Pag-aasawa. Lola mo. Yan naman po, yun pa lang po sa aklat ng Genesis ay ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki at lalaki sa babae. At inulit pa ng Panginoon sa bagong tipan na kung ano man ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ang sakramento po ng kasal ay nagbibigay po ng biyaya na ang dalawang nagmamahalan ay maging isa, one flesh. Mag-asawa, mag-isang dibdib, magkadugtong buhay sa mata ng Diyos. Kagaya mo lang, Apo. Yun. Pagiging pari. Sakramento ng pag-oorden o pagpapare. Ito po ay naalala nyo, tinawag ni Jesus ang 12 mga kalalakihan at sila ay sinugo bilang mamamalakaya ng tao. Ang sakramento po ng banal na orden o pagpapari po ay nagbibigay ng biyaya para makaisa po ni Kristo sa kaniyang gawain ng pagliligtas. Ang mga pari po ay nagiging kahati ng Panginoon sa kaniyang paglilingkod sa bayan. Naku, maraming salamat sa iyo, Apo. Marami ko na ako naalala. Lolo, bago po tayo malis, ako po si Father Jade. Lolo Ramon. Para sa Catechism On the go! on the go!